Viva Pete Senior mga kapuso! Natadali ka ron sa Cebu and guess what? It's the season for the biggest and the grandest festival in the country again. This is Sinulog Festival! Pero alam nyo bang kasabay rin ng Sinulog sa Cebu, may isa pang probinsya sa Visayas na nagdaraos ng kapistahan para magbigay pugay kay Senyor Santo Niño? Ito ang Dinagyang Festival ng Iloilo. Ano-ano nga ba ang dapat malaman patungkol sa Sinulog ang Dinagyang Festival? Ako po si Marco Romas ng GMA Integrated News and this is What You Need to Know. Senyor Kuya! Ang Sinulog Festival ay dinaraos bilang pagbibigay pugay sa Batang Jesus o Santo Niño. Ang Santo Niño ay isa sa tatlo iniregalo ni Ferdinand Magellan kay Reyna Juana na kilala rin bilang Hara Humamay o Hara Amihan. Noong April 14, 1521, nang ganapin ang kauna-unahang pagbibinyag ng Kristyanismo sa Pilipinas, dito sa mga taga Cebu higit 5 siglo na ang nakararaan. Kabilang sa tatlong regalong ito ang busto ng Senyor El Ecce Homo o imahe ng pagpapakasakit ni Jesus at ang imahe ng Nuestra Señora de los Remedios o mas kilala bilang Berhen sa kota. Ngunit dahil nasira ang ilan nito sa mga nagdaang kalamidad at digmaan, ang Santo Niño at ang busto ng Senyor El Ecce Homo na lang ang natira. At dito ito mismo nahanap sa kinatatayuan ngayon ng Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. At nang mahanap ang Santo Niño, itinuring itong milagro ng mga Katoliko. Pero teka, bakit nga ba sinulog ang tawag dito? Ang sinulog ay nagmula sa salitang Cebuano na sulog na ang ibig sabihin ay waves o alon. At kagaya ng mga alon, dito nanggaling ang 2 steps forward at 1 step back dance movements ng mga deboto tuwing sinasayaw nila ang sinulog beat. Samantala, ang dinagyang naman ay hango sa Hiligaynon na salitang dagyang na ang ibig sabihin ay pagsasaya o pagdiriwang. Nagsimula ito nang ipakilala na Reverend Father Ambrosio Galindez ang debosyon kay Santo Niño noong November 1967 sa Iloilo matapos niya masaksihan ang Ati-Atihan Festival sa kalapit na bayan na Aklan. 1968 nang dinala sa Iloilo ang replika ng imahe ni Santo Niño mula sa Cebu bilang regalo sa kanilang simbahan. Doon na sumibol ang kanilang pagmamahal sa Batang Jesus. Ang mga nagpaparada at nagsasayaw ay may itim na pintura sa kanilang katawan. Nakuha nila ito mula sa Ati-Atihan Festival sa Aklan. Idinaraos ang Dinagyang Festival tuwing ika-4 na linggo ng Enero, habang ang Sinulog Festival naman ay idinaraos tuwing ika-3 linggo ng Enero. Pero alam nyo bang dati, April 28 talaga ang nakatakdang kapistahan ng Santo Niño alinsunod sa araw kung kailan natagpuan ang imahe nito? Pero noong 1721, sa pangunguna ni Pope Innocent XIII, napagpasyahan niyang ilipat ito sa Enero upang hindi sumabay sa Semana Santa at Easter season. Maraming deboto ang dumadayo pa ng Cebu para lang makumpleto ang 9 na araw na novena mass sa kapistahan ng Sinulog. Pinaniniwalaan kasi ng marami na matutupad ang iyong kahilingan kapag ito'y iyong nakumpleto. Ang nasa kanang kamay ng Santo Niño ay scepter na sumisimbolo sa kapangyarihan at hustisya, samantalang ang Globus Cruciger o Globe and Orb sa kanyang kaliwang kamay ay sumisimbolo naman sa kanyang kadakilaan at paghahari sa buong mundo. The red cape symbolizes passion, martyrdom, death, and royalty, habang ang white robe naman ay nangangahulugang purity and resurrection of Jesus. Ang Batang Jesus gaya ng ating Santo Niño, kinikilala rin sa iba't ibang bahagi ng mundo kagaya ng Santo Bambino de Araceli sa Italy, Divino Niño sa Colombia at Dominican Republic, Santo Niño de Atocha ng Spain, Christkindl sa Germany at marami pang iba. Pero bakit nga ba malapit tayo mga Katoliko, lalo tayo mga Pilipino kay Santo Niño? Ang ating pagmamahal sa mga bata, ang kanilang pagiging inosente at masayahin daw ang dahilan kaya malapit ang mga Pinoy kay Santo Niño. Pero sa simbahan, ito ay nangangahulugang ang Diyos ay kagaya rin ng bawat isa sa atin. Isinilang, naging bata at naging tao. Maraming street parties, kasiyahan at pagtitipon din ang nagaganap tuwing Sinulog at Dinagyang Festival. Ngunit naway wag nating kalimutan na ang tunay na sentro ng kapistahang ito ay walang iba kundi siya. Ito po muli si Marco Romas ng GMA Integrated News and this is What You Need to Know.